Igan, sa mga oras na ito ay ipapakita na natin sa ating mga motorista ang daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng EDSA North Avenue via 3G. May kita ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa rin naman hong daloy ng trapiko. Yan ang mga nasa kaliwa ay patungo po ng EDSA Cubao at nakikitaan pa rin po ng maayos sa daloy ng trapiko. Mas po yung kanang bahagi patungo ng Norte at Monumento. Sa may EDSA Kamuning flyover naman, ito naman po, naku po, nagkakaroon na ng pagbigat ang kanang bahaging lane. Yan naman ho ay patungo ng Makati and South area. Ibig sabihin lamang po niya kung ang buntot ay mabagal na, ang uluhan ay mas mabagal lalo. Nagsisisika na po ang kanang bahagi patungo po ng Makati and South area, lalo sa may EDSA Cubao. Ang kaliwang bahaging lane, may napupuna rin po tayong pagbagal at pagbigat dyan po sa may area ng malapit po sa Palengke at ilang terminal ng bus sa may EDSA Cubao naman. Kahabaan po ng EDSA Guadalupe, makikita ho natin yun ang kaliwang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng Makati area. Dagsaan na rin po ang ating mga motorista pero wala pa naman ho masyadong kakaharapin ng ating mga motorista dahil maayos pa naman at tuloy-tuloy pa rin naman ho silang nakakabiyahe maski po yung kanang bahaging lane. Sa ano naman po tayo, Baclaran sa may Rojas Boulevard. Ngayon po ay araw ng pagdagsa ng mga deboto sa may Baclaran Church. Nakikita ho natin ang bandang harapan po ng Baclaran Church na nagkakaroon po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pero yung pong dalawang lane na padiretso po sana patungo ng Maynila, medyo nakakalusot-lusot pa ho ng konti ang ating mga motorista. At ang kanang bahagi naman patungo ng Coastal ay napakaganda pa rin ho ng daloy ng trapiko. May coding tayo ngayong araw ho, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At ngayong araw naman po, diretso po tayo sa ating serbisyong totoo mga kapuso. Nandito tayo ngayon sa may wildlife at syempre meron ho tayong mga nakikita dito mga kapuso natin na naapektuhan po ng sunog kahapon. Yan ho ay sa may Sitio Palana, sa may North Avenue Elliptical Road, Barangay Vasra sa Quezon City. 269 pong pamilya ang nasunugan at unang beses daw po nila itong naranasan. Nadamay ho pati ang ilang tanggapan ng Department of Agriculture. Ang month po ng July ay meron na hong 97 cases na naitala ang Fire Department ng Metro Manila mula po yan sa Bureau of Fire Protection. Umabot po ang sunog na ito kahapon ng 1:27 PM po ito nangyari, no, yung nagsimula po yung sunog. Umabot daw po yan sa Task Force Charlie. Yung pong alarma ng sunog. Ibig sabihin po niyan, kailangan na pong humingi ng tulong mula pa sa iba pang mga fire station. Mabilis daw pong kumalat ang apoy dahil na rin po sa lakas ng hangin. Nagsimula umano ang sunog sa bahay po ni Felipe Sagisag, sa isa pong kandila na napabayaan at walang tao sa bahay. Ayon na rin po yan kay Nena Francisco, kagawad po yan ng barangay. Ngunit ayon na rin po sa Quezon City Fire Department, under investigation pa rin po ang nasabing sunog. Dalawa po ang naitalang nasugatan sa nasabing sunog kahapon mga kapuso. Ang lakas po ng apoy na yan. 4 PM po, idineklara na po itong fire out. Mahigit pong 5 milyong piso ang naging damage po ng nasabing sunog. Ang ilang pong residente, nako sa kasamaang palad po, nagkaroon po ng nakawan, kaya naman po nagkaroon din po ng sakitan. Ang ilan naman, ito naman po yung medyo good news, nakakita pa rin po ng usok sa ilang kabahayan. Kaya naman po, ayan po yung nagkaroon ng awayan. Ayan, dahil po nagkakaroon ng pagnanakaw nangyari. At yung mga pinagdugtong-dugtong daw po ng mga tubo ng Maynilad ay ginamit naman po ng ilang residente para po maapula po yung apoy. Ayan. Inireklamo rin po ng mga residente na naubusan daw po ng tubig ang mga bumbero, pero ayon sa Quezon City Fire Department, sapat naman daw po ang kanilang supply ng tubig. At dahil na rin po umuulan, pansamantalang nandito ngayon at binigyan ng authorization ng ilang mga kagawad natin dito sa wildlife ang bilang evacuation center ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife. At ngayong araw nga na ito mga kapuso, nagpapabigay tayo at nagpapakain tayo ng ilang lugaw at pandesal para sa ating mga kapuso na talaga namang medyo nahihirapan din po dahil talagang hindi naman po ganun kakomportable ang kanilang tinutuluyan dito ngayon po sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Mamaya po magbibigay pa rin po kami ng update para po sa ilang pagpapatuloy po ng ating serbisyong totoo para sa ating mga kapuso dito po sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Balik muna sa iyo, Igan. Irit namin mamaya, trailer truck tumagilid sa South Luzon Expressway. At pagsasayaw kasama ang mga alagang aso patok sa Australia.
At narito na po si Nalin Pia at An-An. An-an. Alam mo, nag-iba yung pangalan ko, ha? Pangalan ko, ha? Wala na, hindi ka na arn-arn.